Mariing itinanggi ni dating Quezon City 3rd District Representative Mike Defensor ang mga kumakalat na posters sa lungsod. Pinalalabas kasi sa mga ito na tatakbo siyang Quezon City Mayor sa susunod na eleksyon. Nakita mga tarpaulin at posters sa ilang bahagi ng lungsod at maging sa social media. Ayon kay Defensor, walang katotohanan ng mga poster at pinabulaanan rin niyang siya ang nagpakalat na mga ito. Sinabi pa ng dating mambabatas na nilalagyan ng mali siya ng mga kalaban sa politika ang paglantad niya laban sa korupsyon ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Naniniwala siya na nais lamang ilihis ng mga kalaban sa politika ang atensyon ng publiko sa mga irregularidad ng kasalukuyang gobyerno. Giit pa ni Defensor, mas mahalagang ayusin ang malalaking problema ng bansa gaya ng korupsyon kaysa sa politika. Nilinaw ng dating kongresista na wala siyang planong tumakbong alkalde. Matatandang tumakbong Quezon City Mayor si Defensor noong 2022 elections. Bukod kay Defensor, ay itinanggi rin ni Quezon City District 5 Councilor Aiko Melendez na tatakbo rin siyang Quezon City Vice Mayor. Sa kanyang social media account, sinabi ni Melendez na walang naganap na usapan sa pagitan nila ni Mike Defensor. Dagdag ng konsehala, walang pahintulot ang mga kumakalat na materyales at hindi rin ito galing sa kanyang opisina. Naging mainit ang pangalan ni Defensor matapos siyang maiugnay sa 18 dating sundalo na naglantad ng umano'y bulto-bultong cash delivery kina Pangulong Bongbong Marcos, dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang opisyal at personalidad. Ang issue ay may kaugnayan sa flood control anomaly. Samantala si Melendez naman ay kilalang taga-suporta ni Vice President Sara Duterte.